At sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paikliin ang 15-day period na ibinibigay sa mga importer upang patunayang lehitimo ang kanilang pag-aangkat ng produkto. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang makahanap pa ng paraan ang mga smuggler na malusutan pa ang batas. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang masugpo ang rice smuggling. Nais ni Pangulong Marcos ang mga nakukumpiskang bigas ay agad na maipamahagi sa mga mahihirap na pamilya. Tignan ninyo ng mabuti at maghanap kayo, tignan natin, tiyakin natin na yung mga smuggled rice ay mahanap natin. Dahil ito ang dapat nating ibigay sa taong bayan. Ngayon, yun na nga nangyari. At nag-imbestiga, marami na po, siguro nababalitaan naman ninyo na merong marami na yung nahuhuli, marami na yung nakikita, medyo natigil ang mga smuggler. Siyempre, sumusubok pa rin yan, pero binabantayan namin ng husto. Ito ang ipinahayag ng Pangulo ng pangunahan niya ang distribusyon ng sako-sakong bigas sa 1,200 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa General Trias, Cavite. Ang ipinamahaging bigas ay mula sa mahigit 42,000 na sako ng bigas na nakumpiska sa Port of Zamboanga. Samantala, pinangunahan rin ng Pangulo ang inaugurasyon ng expansion ng factory ng Unilever sa Cavite. Ayon kay Pangulong Marcos, ang 4.7 billion peso investment na ito ng manufacturing company ay lilikha ng nasa 5,000 trabaho. It is also worth mentioning that this plant is one of Unilever's largest personal care facilities in the world and is expected to generate over 5,000 direct and indirect employment opportunities for our countrymen. Ayon pa sa Pangulo, ang pamumuhunan na ito ay isa sa mga bunga ng kanyang foreign trip sa Brussels, Belgium noong nakaraang taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.